Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Natupok ang 18 sasakyang nakaparada sa outdoor paid parking ng NAIA Terminal 3. Posibleng nagsimula ito sa grass fire, lalo't makapal at tuyong-tuyo ang damo roon ayon sa Manila International Airport Authority. Karaniwan sa mga nakaparada roon may flight at ilang araw kung mag-iwan ng kotse. Nakatutok si Mark Salazar. Sa gitna ng tirik na araw, ang makapal na usok at naglalagablab na apoy na ito sa outdoor parking ng NAIA Terminal 3, lampas 1:00 ng hapon kanina. Ang nasusunog, ilang sasakyang nakaparada. 10 minutes ago, isa lang po yung nasusunog na sasakyan. Ngayon, damay na rin po lahat ng mga nandito na sasakyan. Malapit lang naman daw ang mga bumbero pero naipit sa matinding traffic. Dito po tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 departure area. It's 1:33 p.m. And ito po yung kasilukuyang nangyayari dito, no? Nang makarating na mga fire truck, wala pang 30 minutos at napatay rin ang apoy. Walang nasaktan sa insidente pero 18 sasakyan ang natupok. Isang sasakyan naman ang nadamay lang ang bumper. Paligay namin aksidente, hindi siguro sinadya ito. Pero mabilis lang talaga kahit anong gawin mo. Kakatakot to, magsindi ka lang ng konti. Ang bilis, oh. Nagbabadyang peligro naman daw talaga ang parking area na ito dahil nakaparada ang mga sasakyan sa makapal at tuyong-tuyo na mga damo. Pampubliko ang pay parking na ito at karamihan daw sa mga pumaparada ay may flight at ilang araw kung mag-iwan ng kotse. Hindi namin alam kung sino-sino mga may-ari. Papatawag namin kung sino yung in charge dito. Halo-halo na. We have identified one employee. Oh, yung isa empleyado daw. Pero yun, alam namin yun. Pero yung iba, hindi namin alam. Baka hindi pa nga nila alam hanggang ngayon. Na nasirang. Pag-aari ng Manila International Airport Authority ang lupa ng parking area. Pero pribadong kumpanya ang nagpapatakbo ng pay parking. Kakausapin daw ng MIA ang kanilang private concessionaire sa parking area na ito kung ano ang klase ng assistance na ibibigay nila sa mga nasunugan ng sasakyan. Well, I cannot tell that. We will have to ask them legally kung anong nila. But remember, importante, how we can avoid itong mga ganitong klaseng sitwasyon. Kasi very dry ang season natin ngayon. They're susceptible to fire. Magpapaistasyon muna ng isang fire truck ang MIA sa parking area hanggat hindi pa nakukuha ng mga may-ari ang iba pang sasakyan doon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng paglalabas ng sama ng loob ng unang ginang sa kanya, sinabi ni Vice President Sara Duterte na kakausapin niya ng pribado si Pangulong Bongbong Marcos para makausad na sila. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Bahagi ito ng pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga inilabas na sama ng loob sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi ng First Lady noong isang linggo na disgusto siya nang tumawa raw ang bise nang tawagin ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Sabi ngayon ni VP Sara, dapat daw ay tumutok sa mga problemang kinakaharap ng bansa at mag-uusap daw sila ni Pangulong Marcos. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Ang paglutang ng iringan sa pagitan ng First Lady at ng Bise, dagdag sa mga nakikitang dahilan ng kinatawan ng ACT Teachers Party List sa panawagang magbitiw ang Bise bilang Education Secretary at miyembro ng gabinete. Hindi naman na yata sila nagkakasundo ng kanyang running mate, yung kanyang presidente, yung si Presidente Marcos Jr. sa maraming mga issues. Siguro it's about time na pag-isipan ni President Marcos Jr. kung siya ay pananatilihin pa as
as Secretary of Department of Education. Kasi ano niya yun decision niya yun, prerogative niya yun. Kinukuhanan namin ng pahayag si Vice President Duterte at Malacanang pero wala pa silang tugon sa amin. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Arestado ang dalawang nagsasagawa ng dental procedure kahit walang lisensya. Ang klinika ng isa, substandard na mga gamit tulad ng massage chair imbes na dental chair. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Sa kalip na dental chair, isang massage chair ang gamit sa dental clinic na ito sa Negros Occidental. At ang nagsasagawa raw ng dental procedure, hindi lisensyadong dentista kundi dental assistant lamang. Sa tulong ng NBI Bacolod, ipinasara ang klinika at naaresto ang dental assistant na nagpapatakbo ng klinika. Katulad nga nung nahuli, kasambahay dati, naging assistant ng dentista dito sa QC, umuwi ng Visayas, so nagtayo ng clinic kasi meron siyang idea. Tumambad sa NBI ang mga umunoy substandard na ginagamit sa dental procedure. Wala rin daw sterilizer para mapanatili ang kalinisan ng mga gamit. Hindi nagbigay ng pahayag ang naarestong suspect. Sa Santiago City, Isabela naman, ano ba yung papastahan natin? Sa taas ko yan. Nagkunwaring magpapapasta ang undercover CIDG agent sa klinika ng isa umunong peking dentista. Wala siyang suot na gloves at surgical isolation gown. Pero nang mapansing kinukunan siya ng video. Ay, hindi nga pala pwede mag-video. Hindi na nakuha ng video, pero dinakip ng CIDG ang peking dentista at pinasara ang kanyang klinika. Wala pa siyang pahayag ukol dito. Nagbabala din ng Philippine Dental Association sa nagkalat daw ngayong mga peking orthodontist o yung mga gumagawa ng mga braces. May mga nag-aalok pa online sa halagang 3,000 to 5,000 pesos para sa nais magpakabit ng braces. Pero delikado raw ito, gaya ng makikita sa mga larawan ng ngipin ng ilan sa mga nabiktima. Meron pong merong center kung saan ipi-place yung bracket mo. Ito sobrang taas, tingnan nyo po, nawala yung alignment, naging Bugs Bunny. Kaya siguraduhin daw na sa mga lehitimong dentista lamang lumapit. Sa makakita, pandikit ng sapatos, gagamit mong pandikit ng braces sa ngipin mo, direct. Paano kung saan pumatak yun? Mas mahirap tanggalin. Kung talagang hindi kaya, bakit hindi? Meron naman po tayong mga health center. They can provide free dental services. Sinampakan na ng kasong paglabag sa RA 9484 o Philippine Dental Act of 2007 ang mga inaresto. Sinasabi po sa batas na sino man pong mahuli na nagpa-practice ng illegal practice of dentistry ay pwedeng makulong ng 2 to 5 years imprisonment and magpe-penalty po ng 200 to 500,000. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sa ika-6 na sunod na linggo, magtataas na naman ang presyo ng gasolina. 55 sentimo ang madadagdag sa kada litro niyan simula po ang bukas. May rollback naman sa diesel na 75 sentimo pati sa kerosene na piso at 10 sentimo kada litro matapos ang dalawang sunod na taas presyo. Sa traffic na dulot ng mga nanunundo sa isang paaralan sa Makati, nangako ang pamunuan nitong hahabaan nila ang pagitan ng pagpapauwi sa mga estudyante. Pero sa ngayon, may pansamantala munang solusyon. At yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa pagitan ng alas 2 at alas 4 ng hapon, pila-pila ang mga sasakyang manunundo sa isang private school sa Chino Rosas Avenue Extension sa Makati City. Ito ang tinutukoy ng mga otoridad na isa sa dahilan ng pagsisikip ng daloy ng trapiko roon sa hapon. Kaya nagpulong kanina ang kapitan ng Barangay Magallanes at ang kinatawan ng eskwelahan. Aminado naman ang paaralan na nahihirapan silang kontrolin ang buhos ng mga sasakyang sumusundo sa mga estudyante. Meron kaming memo sa kanila, ito dala ko last February 26, 2024. No? Number 1 rule namin, sabi po dito, if you arrive earlier than your dismissal time, you will be asked to circle around dun sa Don Chino Roses. Papaalisin sila doon kasi huhulihin sila eh.
Ayon kay Morales, magkakaiba naman ang oras ng dismissal ng iba't ibang grade level pero nagpapang-abot pa rin ang mga sasakyan sa oras ng sunduan. Ang agaran o short-term na solusyon sa natitirang 3 linggo ng school year ay magkatuwang na pag-manage ng barangay at ng private school sa traffic. Kabilang dito ang pagbabawal sa paghihintay sa harap ng eskwelahan at paninikit sa mga hindi susunod. Ginagawa na raw yan at hanggang 30 sasakyan na ang natitikitan sa 1 linggo. Pero kanina, nakunan pa rin ng video ang pagpila ng mga sasakyan. May ilang sasakyan ding doon na rin nag-U-turn. Hindi pwede yung publiko yung mag-suffer doon sa natin. Yes. Kailangan samahan nyo kami. Kung sino yung pipila doon, huwag nyo nang papasukin. Sino mag-create ng pila doon sa side na yun, huwag nyo papapasukin. Nangako naman ang eskwelahan na sa susunod na pasukan ay bibigyan ng mas mahabang pagitan ang dismissal ng iba't ibang grade levels. May sinasuggest din po kami na meron naman po palang mga buildings right beside it that offers pay parking. Siguro mas i-utilize din yung mga school services, yung school bus, no? Para at least sabay-sabay nila isang sasakyan kaysa yung isang sasakyan, isang estudyante. Hindi lang daw ito ang binabantayan ng Barangay Magallanes. Pabalik-balik daw ang problema ng mga nakatenggang jeepney sa Maricaban Bridge sa pagitan ng Makati at Taguig. Pinaghahandaan din daw nila ang posibleng pagtindi ng traffic kapag nagbukas na ang bagong gusali ng Senado sa susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Kasunod ng pagpanaw ng isang dalagita dahil sa rabies sa Tondo, nababahala ang veterinaryo ng Maynila sa epekto umano ng kakulangan ng bakuna kontra rabies. Kulang umano ang pondo para dyan. Nakatutok si Maki Pulido. Tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Pati kami lahat ha. Walang nagawa ang ina ni Jamaica kundi paulit-ulit niyang ipaunawa sa anak na kinailangang igapos nang magsimulang lumalang epekto ng rabies sa kanya. Dahil lang dyan kung kaya na lamang nakagat si Jamaica ng aso, 2 buwan na ang nakaraan. Isa lang siya sa 8 kinagat umano ng aso sa kanilang lugar sa Tondo, Maynila at siya lang ang humantong sa ganito dahil nakapagpabakuna ang iba pa. Pumanaw ang 13 anyos na si Jamaica 12 oras mula nang siya'y ipasok sa ospital. Pero bago pa ang insidenteng yan, may pumanaw na rin sa Maynila noong August 2023 matapos kagatin ng aso. Maaring naiwasan daw sana ang mga ito ayon sa veterinaryo ng Manila City Hall kung wala silang shortage ng anti-rabies vaccine para sa mga aso at pusa. Yes. Opo. Dati naman po kasi nagsisiro cases kami dito. Talagang intensive po talaga yung vaccination namin noon. Kung noong 2021, mahigit 70,000 aso ang nababakunahan sa Maynila sa loob ng 1 taon, pagpasok ng 2022, 30,000 na lang. Pagpatak ng 2023, mula 0 cases, nagtala na ng 6 na kaso ng nangagat na asong may rabies sa Maynila. Noong hindi pa binababa yung Mandanas Law, nakakakuha kami ng counterpart sa Bureau of Animal Industry. Mapili na po kami sa City Hall, pati nga sa city budget namin. Kaya binigyan kami ng supplemental budget nga na 800 vials. Sa Anti-Rabies Act of 2007, nakasaad na bahagi sa responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan ang pondohan ng mga anti-rabies program. Kailangan ding tiyakin ng LGU na lahat ng mga aso ay rehistrado at bakunado. Pero sabi ng animal rights group na PAWS, mismong pet owner may responsibilidad. Yung mga aso, hindi lang nasa loob ng bahay or bakuran, pinalalabas din sila. So, nagkakaroon tuloy ng rabies incident sa labas. Kadikit daw ng pagbabakuna, pinapayo ring ipakapon ang mga aso at pusa para bumaba rin ang bilang nila na karamihay napapabayaan sa kalsada. Sa Manila City lang, mahigit 50 asong kinuha sa kalsada ang isinasa ilalim sa euthanasia kada linggo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Proteksyon sa mga manggagawa ang isa sa mga kasunduang ipinagtibay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng pinuno ng Qatar na bumisita sa Pilipinas. Malaking tulong lalo't mahigit 200,000 ang Pilipino sa Qatar. At nakatutok si Ivan Mayrina. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang arrival honors kay Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ang amir o leader ng bansang Qatar sa Malacanang kaninang umaga. 2012 pa huling bumisita ang isang Qatari amir sa Pilipinas at una ito para kay Sheikh Tamim sa paanyaya ni Pangulong Bongbong Marcos.
Sa state visit, inaasahan mapagtitibay ang bilateral relations ng Pilipinas at Qatar na mahalaga lalo't may 270,000 Pilipino roon. With the Philippines and Qatar sharing 43 years of deep friendship and cooperation, I am certain that our discussions today will translate to stronger collaboration in common fields of interest. It is my pleasure to take this opportunity to praise the Filipino community residing in the state of Qatar and their effective contribution to the development progress in our country. Siyam na kasunduan ang pinagtibay ng dalawang lider, kabilang ang kasunduan para labanan ng human trafficking at labor protection. Pinirmahan din ang dokumento ng pagkilala sa Seafarer Certificate na inisyo ng ating Maritime Industry Authority at Ministry of Transport ng Qatar. Magtutulungan din ang bansa sa pagtugon sa climate change. May kasunduan din para sa kooperasyon sa sports programs at pagpapalakas ng koordinasyon para isulong ang kanilang turismo at negosyo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinimula na ng National Food Authority ang pagbili ng palay sa mga magsasaka sa mas mataas na presyo. Pero panghihinayang ng isang grupo, medyo huli na dahil kaunti ngayon ang palay. Nakatutok si Dano Tingkuko. Hetong isa sa mga araw na hinihintay ng mga magsasakang binibilan ng palay ng National Food Authority o NFA. Simula na kasi ngayon ang pagbili ng NFA sa presyong 17 hanggang 23 pesos kada kilo ng fresh palay at 23 hanggang 30 pesos sa clean and dry. Malayo yan sa dating bilihang 17 to 19 pesos kada kilo, 23 pesos sagad. Bago itong taas na to, 23 lang yung pinaka-maximum na pwede kami bumili. And ang going rate ng mga farm gate prices nasa 27, 26, so imposible kami makabili. Sa ngayon, may pang isang araw na buffer stock pa lang ang NFA. Sa bagong presyuhan, kaya nitong pumuno ng pang 9 na araw na buffer stock. It's nationwide na namimili tayo ngayon starting this week. We're hoping marami tayong mabibili this week. At kung meron pa, hanggang next week. Walang dudang magandang presyuhan. Pero medyo huli ayon sa isang grupo ng mga kooperatiba ng mga magsasaka dahil konti na lang ang palay ngayon. Tatapos na yung anihan. Marami sa mga traders nakalikom na yan ng mga maraming stocks. So ang question sa isip nila, tataasan ko pa ba yung presyo ko para makuha ko pa yung natitirang konti at makalaban ko ang NFA o medyo standby na lang muna ako. Total marami na akong stock. Baka pag bumili pa ako ng mas pataas ngayon, tapos dumating later on yung mga murang imported, baka malugi pa ako. Aminado ang NFA na mas maganda nga sana kung mas maaga silang namili ng palay para mas maraming magsasaka ang pwedeng makinabang. Pero kinailangan ng panahon para ipaliwanag at aprubahan ng NFA Council ang hakbang. Better late than never, di ba? Ang atin is makahabol pa. Kami naman, dahil buffer stocking lang, once we reach the target buffer stock, stop na kami. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkuko, nakatutok, 24 oras. Emily Blunt at Ryan Gosling. Bigating Hollywood chikahan ang hatid natin tonight dahil na-interview sila ng GMA Integrated News for the first time. Para yan sa kanilang upcoming film na nakapagtala rin ng isang world record. Makichika kay Lin Ching. Ryan, how about you? What gives you the most? Pagdating sa asaran, hindi magpapahuli ang mag-co-stars ng pelikulang The Fall Guy na sina Ryan Gosling at Emily Blunt. Nakita ko mismo nang makausap ko sila sa Los Angeles, California. I want to know, when you first met each other, what were your first impressions of each other and how did that change through the course of doing The Fall Guy? I just thought, this is not going to work. This is not going to work. And we were right. We were right. And your first nothing instinct changed. is usually right. Go ahead. You mean he didn't sing the Ken song to you? No, and I begged. I did too many times. They were like, enough. So when he did it at the Oscars, everyone was like, oh my God. And I was like, oh. Isang stuntman ang role ni Ryan sa pelikula na nagpapakita sa panganib na sinusuong nila sa trabaho. Ayon sa direktor na si David Leitch. I really wanted them to see how much stunt performers love their job. We're taking these risks and we're designing all this big stuff.
We're really down-to-earth, relatable people who just love movies. Let's go. The show's gonna be epic. There really is. Nagpatotoo rito ang stuntman na si Logan Holiday na nakapagtala ng Guinness World Record for most cannon rolls in a film habang ginagawa ang The Fall Guy. Breaking the world record for cannon rolls was probably one of the biggest challenges that the stunt team had because we set the expectation so high. Hindi lang record-breaking ang The Fall Guy, nakakatawa at pasabog pa ang chemistry ng cast sa pelikula. Nasobrahan pa yata dahil pati mga anak ni Emily nagka-crush kay Ryan. You've mentioned your kids, and you've said before that your kids are fans of Ryan. Have they met? Are die-hard fans. You don't understand. I was leaving them a little video yesterday, and this one came in the background of it and I said, can you say hi to them? And he goes, hi Violet, hi Hazel. And they were so giddy in the video they sent back. I think he's like their first crush. I think you and Taylor Swift are their first obsessions. They're Ken fans. No, please, if they met him, it would be they'd be so nerdy. At dahil may malaking eksenang kantahan sa pelikula, natanong ko si Emily kung nagkaraoke sila. Ryan ran. He just like vaporized as soon as the karaoke machine came out. He was like, I'm out of here. I tried to sing a song and they said, oh, you can't sing it. Somebody else already sang it. And then were you done? And I was like, so? And they said, karaoke etiquette. And this is a rule in karaoke. No, you can't do a song if someone else has sung it. No one wants to hear that twice. May sneak preview ang The Fall Guy sa April 26 at 27 at palabas ito nationwide sa May 1st. Para sa GMA Integrated News, Lin Cheng, nakatutok 24 oras. Patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay ang isang 84 anyos na babae at kanyang apo. At live mula sa Caloocan, nakatutok si Salima Refran. Salima. Vicky, nagluluksa nga isang pamilya dito sa Caloocan City. Nasunugan na nga sila ng tirahan. Hindi pa nakaligtas sa apoy ang dalawa nilang mahal sa buhay. Tanghaling tapat ng mabalot ng usok ang kalsadang ito sa Barangay 27 Maypaho sa Caloocan dahil sa nasusunog na bahay. Umabot sa second alarm ang sunog at naapula matapos ang halos 2 oras. Nasawi ang isang babaeng 84 na taong gulang at kanyang 21 taong gulang na apo. Ayon sa BFP Caloocan, 9 ang napaulat na nasaktan, kabilang ang 3 fire volunteers at 1 tauhan ng BFP. Hindi rin bababa sa 10 alagang aso at pusa ang namatay sa sunog. Yung asawa ko, hinila ko na pababa. Papatay niya yung switch, sumabog. Yun daw biyanan ko, ayaw daw lumabas. Kaya hinihila nung anak kong babae, yung bunso. Ayaw siyang iwanan. Hinihila rin sila ng lalaki. Nung ayaw nila, umalis na yung lalaki. Kasi may paso na, malaki na ang apoy. Vicky, hanggang sa mga oras na ito, inaalam pa ng Bureau of Fire Protection Caloocan ang sanhi ng apoy, maging ang halaga ng pinsala. Yan muna ang latest mula nga dito sa Caloocan City. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Abiso sa mga motorista simula po Mayo 1, sarado sa mga sasakyan ng southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover para po sa pagkukumpuni. Maliban na lamang sa mga bus na pinapayagan sa EDSA Carousel, ang alternatibong ruta na pwedeng daanan sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa mga litratong ibinigay ng DPWH-NCR, makikita ang mga bitak sa EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City. Kailangan na itong kumpunihin para sa kaligtasan kaya isasara ang southbound lane ng flyover mula May 1 hanggang October 25, 2024. I-demolish natin yung taas, sir, tapos papalitan natin ng bago. May ilang bahagi ng kanang southbound lane ng flyover ang aayusin. Kaya mapapayagan pang dumaan ang mga bus ng EDSA Carousel sa ibabaw ng flyover. Sa ibaba naman, kahit madaraanan ng kaling nasa ibaba ng flyover, asahan mag-iimbudo sa dami ng sasakyan dumaraan rito. Kaya abiso ng MMDA, humanap na kayo ng ibang dadaanan. Huwag kayong magbuntunan, huwag kayong magsama-sama doon sa service road ng Kamuning. Para makaiwas kung galing sa bahagi ng Caloocan o Bulacan, pwedeng kumana na sa Panay Avenue o sa Mother Ignacia para lusot sa 11th Jamboree papuntang Kamuning palabas ng EDSA.
Pwede rin kumanan sa Eugenio Lopez Jr. Drive o Scout Borromeo. Malayo pa, kumanan na sila sa mga alternate routes. Ang ilang barangay sa alternatibong ruta ng mga problema dahil sa mga obstruction sa kanilang mga kalye. Hihingi raw sila ng tulong sa MMDA para malinis ang mga ito. Yung mga nagtitinda ng mais, doon nagluluto, tapos yung mga tricycle, motor. Pag nagkaroon ng traffic, damay-damay na yan. Yung mga park na double parking po, yun ang mga pinaka-problema po natin. Isa itong Cambridge sa mga alternatibong ruta kapag isinara na yung EDSA Kamuning Flyover southbound. Ayon sa MMDA, babaklasin ang mga nakaharang sa daan at yung mga sasakyan na iligal na nakapark ay huhulihin. Dito, marami ang nakapark na motorsiklo, nasa gilid na mismo ng kalsada ang ibang bahay. Maraming tututol doon, lalo na yung mga naghahanap buhay. Pero walang magagawa dahil yun talaga ang rules nila. Magkusa ng mag-alis. Dahil soon, pag hindi sila nagkusang umalis, magkakaroon tayo ng clearing operations dyan. Tandaan natin, yung ticket natin ngayon ay 4,000 na, whether attended or unattended. Mananatili namang bukas ang northbound lane ng EDSA Kamuning Flyover. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, matataas na heat index na naman ang naitala ngayong araw. Wala ng trough ng low pressure area na nakakaapekto sa Mindanao, kaya mas ramdam ang init sa halos buong bansa. Dala po yan ng easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin mula sa karagatang Pasipiko. Pinakamainit kanina sa Puerto Princesa, Palawan na pumalo sa 46 degrees Celsius. 45 degrees Celsius naman sa Aborlan, Palawan, Virac, Catanduanes at Zamboanga City. Bukas, posibleng ganito rin katindi ang alinsangan. Base po sa 2-day heat index forecast ng Pag-asa, 45 degrees Celsius sa Rojas Capiz at Zamboanga City. Hindi po nalalayo rito ang posibleng maramdaman ng mga taga-Dagupan, Pangasinan, pati sa Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan. Nasa 43 degrees Celsius naman sa Muñoz, Nueva Ecija, Sangli Point, Cavite, Giwan Eastern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte, Cotabato City at Butuan City. Napakainit din po ng panahon sa Metro Manila, 41 hanggang 42 degrees Celsius sa Naiya, Pasay at Quezon City. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas may ulan na sa Palawan, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at posibleng makaranas na rin ng ulan ang Mindoro Provinces, Bicol Region, ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Panay Island, Negros at Samar Provinces. Magiging mas maulan na rin sa Mindanao. Malalakas po ang mga pag-ulan lalo na po sa Davao Region at Soc-Sargen kaya maging alerto sa pagbaha o landslide. Maging handa rin po ang mga taga Metro Manila dahil may tsansa po ng ulan o thunderstorms sa hapon o gabi. Simula na ang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika na sa unang pagkakataon ay lalagpas sa territorial waters ng bansa. Unang paglahok din ito ng French Navy. Diyan tumutok si Ian Cruz. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China at sunod-sunod na panghaharas ng China. Sinimulan ngayong araw ay ika-39 na edisyon ng balikatan exercise. Tatagal ito hanggang May 10. Mahigit 16,000 miyembro ng Armed Forces of the Philippines at US military ang sabay na magsasanay sa mga misyon kabilang ang maritime security, air and missile defense at dynamic missile strike. Mayroong contingent mula sa Australian Defense Force at sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng balikatan, lalahok ang French Navy. Isa sa inaabangan ng Group SAIL o ang Multilateral Maritime Exercise sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa sa West Philippine Sea sa bandang Palawan. Ito ang unang beses na lalagpas sa territorial waters ng bansa ang exercise. We aim to enhance our defense capabilities. Cooperation and military-to-military collaboration play vital roles in ensuring a safer global community for generations to come. Balikatan represents more than just a showcase of military readiness. It embodies the deep-rooted spirit of collaboration and partnership that has defined the enduring alliance between the United States
and the Philippines for decades. May partisipasyon din ang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Philippine Coast Guard na magbibigay seguridad sa mga lalahok sa maritime exercise. So sir, kung mayroong lalapit ng mga Chinese militia or Chinese Coast Guard mismo, hindi nyo malalapitin? Gagawin po natin yung kailangan gawin at sisiguraduhin natin na walang makaka-istorbo o makakagambala doon sa mga nasabing exercise. Sabi ng exercise director sa Balikatan, walang pinatutungkulang bansa ang pagsasanay. It's not really addressed to any aggressors, but for the US, as we have been speaking, and the Philippine side, it's more of the development of our interoperability. I think well within your own sovereign rights and responsibilities. We're conducting exercises that are normal. No to US Balikatan exercise. No. Ang opening ceremony, sinabayan ng protesta ng bagong alyansa Makabayan at iba pang grupo para kondinahin ng Balikatan exercises. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mariing kinontra ng Chinese Foreign Ministry ang pagpuna ng G7 foreign ministers. Saan nila yung mga delikadong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Hindi umano pinapansin ng G7 ang katotohanan at bagkus ay pinagugulo umano ang tama mula sa mali. Isa umano itong pangingialam sa kanilang internal affairs na dapat umanong itigil. Sa pahayag ng G7 na binubuo ng mga bansang Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at Amerika, sinabi nilang tutol sila sa panghaharang ng China sa South China Sea, gayon din sa napapadala sa delikadong hakbang ng China, gaya ng pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas. Isinailalim na sa state of calamity ang Iloilo City dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. 25 barangay sa lugar ang pinakaapektado sa krisis sa tubig. Ayon po yan sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasunod ang naturang deklarasyon, inaprubahan din ang paggamit sa 12.5 million pesos na Quick Response Fund. Sa Ilagan City, sa Isabela naman, isang simbahan ang nasunog. Naglalagablab na apoy ang tumupok sa Heritage Church na St. Ferdinand Parish sa Barangay Bagong Bayan kaninang hapon. Sunog ang ilang gamit sa simbahan gaya ng upuan pati ilang imahen. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala, pati pinagmulan ng apoy na posible raw dahil sa kuryente. Sunod-sunod na naman ang karangalan ng Pilipinas sa sports. Ang ilan, dumagdag sa ating mga pambato sa 2024 Paris Olympics. Habang si Carlos Yulo may pinatunayan. Yan po ang tinutukan ni Rafi Tima. Kung tsansa lang sa 2024 Paris Olympics, may pasilip si Carlos Yulo sa kanyang husay bilang Golden Boy ng Philippine Gymnastics. Nakaginto siya sa men's parallel bars ng 2024 Artistic Gymnastics World Cup Series sa Doha, Qatar. Sa total score na 15.200 points, naungusan ni Yulo ang mga pambato ng Taiwan at Brazil. Bukod pa dyan ang naunang silver ni Yulo sa men's vault ng parehong kompetisyon. Yung mga past mistakes ko, ginamit ko yun na maging fuel. And inanalyze namin na everyday kung ano yung much better na gawin and kung ano yung papasok sa finals. Siyempre, hindi din po naging madali yung proseso and yung pagtitraining ko po, pero masaya po ako. At bago pa sumabak dyan, tiniyak na ni Yulo sa exclusive interview ng GMA Integrated News na nananatili pa rin sa kanya ang mindset ng isang Olympian. Yung pressure ko po sa sarili ko na binibigay and yung challenge po na binibigay ko sa sarili ko. Doon po ako nakapokus kasi hindi ko po, yung noises po sa outside, like, hindi ko po sila in-entertain. Nagpapasalamat siya sa dati niyang Japanese coach. Grateful po ako na na-meet ko yung coach ko before and yung mga values and tinuro niya po sa akin the way kung paano ako mag-gymnastics ngayon. Well,
dalawa po namin yung pinagtrabahuan. Pero marami pa raw siyang gustong gawin kasama ng bagong coach at iba pang makakasama sa Paris Olympics. Ako po mismo alam ko sa sarili ko na marami pa akong kailangang habulin. Kasama ni Yula nung lumaban sa Doha ang film gymnast na si Levi Rui Vivar na naka-silver naman sa uneven bars finals. Dahil dyan kaya nakasecure na rin siya ng spot sa Paris Olympics, ang ikalawang babaeng gymnast na kakatawan sa bansa kasunod ni Alea Finnegan. Dahil naman sa ika-4 niyang pwesto sa 2024 Asia-Oceania Qualification Tournament sa South Korea, kung kaya pasok din sa Paris Olympics ang rower na si Joanny Delgaco, ang unang Filipino Olympian rower. Ayon sa Philippine Olympic Committee, 15 na ang Pinoy athletes na pasok sa Paris Olympics, kasama ang 3 qualified due to universality. Samantala, itinanghal namang kampiyon ang Pinoy Q artist na si Michael Bawanan sa Bali International 10-Ball Open sa Indonesia. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Inirekomenda ng Ombudsman na kasuhan ng graft ang 2 dating opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Kasunod dyan ang procurement ng Vessel Monitoring System na mahigit 2 bilyong piso ang halaga. Bunga yan ng kasunduan kung saan magpapautang ang France sa Pilipinas para sa isang proyekto. Ang nanalong bidder na SRT France na subsidiary ng SRT UK, hindi umano kwalifikado batay sa pagkisiyasat ng Economic Department ng French Embassy. Napag-alaman kasing wala itong manufacturing facilities o anumang aktibidad sa France. Maanumalya rin ayon sa Ombudsman ang mga naging hakbang para mapunta sa SRT UK ang proyekto. Disbentahe umano ito sa gobyerno na kinailangang sumalo ng buong halaga nito. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng mga inirekomendang kasuhan sa resolusyon ng Ombudsman. Mga kapuso, abot kamay na ang major crossover sa Afternoon Prime at GMA Prime. This week na kasi mapapanood ang pagtawid ni Elias o Black Rider sa Apex Medical Center sa tulong ni Doc Annalyn. Ang mga dapat nating abangan, ichichika ni Aubrey Carampel. Matapos mapasabak sa mga maaaksyong eksena sa Black Rider, ang star of the new gen na si Jillian Ward. Si primetime action hero Ruru Madrid naman ang mapapadpad sa Apex Medical Center. Ang pagsasanib puwersa ng kanilang mga karakter bilang si Elias Guerrero at Doc Annalyn Santos mapapanood na this week. Immediate medical attention. Unang magtatagpo sina Elias at Annalyn sa Black Rider na mapapanood na sa Miyerkules ng gabi. At susundan ang intense na eksena sa Abot Kamay na Pangarap na ipalalabas naman sa Huwebes ng hapon. Kinailangan kong sumugod sa ospital na Apex at sa di inaasahang pagkakataon, bigla na lang may tumambang sa amin. Sa eksena naman po, gusto lang naman kumain ni Annalyn ng mami at ng pares. Nadamay siya sa barilan. Ay nako, Black Rider! Karangalan daw para kay Ruru at Jelia na maging bahagi ng kani-kanilang pinagbibidahang serye na parehong nangunguna sa Prime at Afternoon Prime ng Kapuso Network. Naranasan ko narinig ko yung mga medical terms na sinasabi niya. At the same time, siya naman na-experience niya yung mga pagsabog ng mga squib, mga fight scenes. So nakakatuwa na nag-crossover ang BR at ang Abot Kamay na Pangarap. It's such an honor na magkaroon po ng ganitong klaseng crossover. Tapos si Kuya Ruru pa po ang nasa show namin. At ako din bilang si Dr. Annalyn, na-experience ko ang Black Rider na grabe, sobrang intense, nakakapagod sa taping nila. Mas inspired naman magtrabaho si Ruru dahil bukod sa may mga bagong karakter at bagong plot twist na mapapanood sa Black Rider, nanalo pa ang Kapuso Prime Series ng bronze medal sa prestihiyosong 2024 New York Festivals for TV and Film Awards. Sobrang nakakataba ng puso na mabigyan po ng gantong klaseng award at hindi lamang po dito sa ating bansa, also sa New York pa. So we're very happy at ito po yung magsisilbing lakas para po sa amin na para pagpatuloy po namin ang aming mga ginagawa, pag-uusayan namin. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.